Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Matthew 3, talatang 1 hanggang 2. Noong mga araw na iyon, si Juan na taga-bautismo ay naparoon sa ilang ng Judea. Nangaral siya roon, wika niya, "Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit na ang paghahari ng Diyos." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mapagmahal, muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak upang magpasalamat o Diyos sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat o Diyos sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito o Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa manig ng mga karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin o Diyos, pagalingin ang kanilang mga karamdaman. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan o Lord. Pagpalain mo po sila o Diyos upang may maipa-hospitalize, Panginoon. May pambili ng gamot, pambayad ng doktor. Pagpalain mo sila financially o Lord. Amin din inilalapit sa iyo o Diyos ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Sa kanilang pagbabiyahe, Panginoon, sila po'y ingatan mo. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Bigyan mo sila ng talino o Diyos, pasensya upang sa paglalakbay nila, Panginoon, ay dala nila ang pasensya at pagpapakumbaba, Panginoon, upang wala pong anumang mga pangyayari hindi maganda sa kalsada, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo silang ingatan doon, O Diyos. Malayo sila sa kanilang pamilya, nagtitiis upang mabigyan lang nila ng magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, Panginoon. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapastoran sa buong Pilipinas. Anuman ang kanilang mga denomination, Panginoon, basta sila, O Diyos, ay mga manggagawa ng iyong ubasan. Sila po'y ingatan mo. Palakasin mo po ang kanilang mga katawang lupa upang patuloy silang makapaglingkod sa iyong ubasan. Dahil marami po ang aanihin ngayon, pero kukunti lang ang mga aani. Kaya dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo silang ingatan ang mga kapastoran, Panginoon. Dalayo mo sila sa anumang karamdaman. Maging ang kanilang mga mahal sa buhay, patuloy mo po silang kalbigyan ng kalakasan, O Lord. Amin din inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaibigang mangingisda. Patuloy mo silang ingatan sa laot ng karagatan upang sila, O Diyos, ay hindi mapahamak. Kaya po sa aming kaibigang magsasaka, mga nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa, sila po'y ingatan mo. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Panginoong Hesus, amin ding inilalapit sa inyo
ang aming bansa. Patuloy mo pong ingatan at pagpalain ang bansang Pilipinas, Panginoon. Ikaw ang siyang nakakaalam, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na nangyayari, Panginoon, sa aming bansa. Patuloy mo itong hawakan, Panginoon, upang ang mga kasamaan ay hindi maghahari, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Lord, tulungan mo po ang aming mga leaders upang hindi sila mapahamak sa anumang mga kasinungalingan dito sa mundong aming ginagalawan, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang mga matatanda, ang aming mga lolo at lola. Sila po ingatan mo, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang mga karamdaman. No? Patuloy mo po silang palakasin, Panginoon, dahil nanghihina na po ang mga katawan ng aming mga lolo at lola. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin nagmamigrate na sa ibang bansa. Ito man ay sa Canada, sa USA, sa New Zealand, sa buong mundo, Panginoon. Sila po'y ingatan mo. Naway magamit mo sila bilang iyong ilaw sa lugar kung saan sila dinala, Panginoon. At tulungan mo sila, Panginoon, na maging instrumento sila ng iyong mga salita doon sa lugar, Panginoon, na sila ay naninirahan. Amin ding inilalapit, Panginoon, ang mga kaibigan namin mga nagluluksa, nalulungkot dahil sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Bigyan mo sila ng kaaliwan, O Diyos, upang, Panginoon, ang lahat ng bagay ay may katapusan naman. At ang aming buhay, O Diyos, ay hiram lamang. Temporary lamang kami dito sa mundong aming ginagalawan. Dahil ang tunay naming tahanan ay naroon sa iyong kaharian. Ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Diyos, sa mga katugunan, sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang tinig sa ilang ay ang tawag sa pagbabalik loob. Sa katahimikan, ang ilang isang tinig ang sumisigaw. Hindi upang manakot, kundi upang gisingin. Ito ang tinig ni Juan Bautista. Ang hudyat ng bagong yugto ng plano ng Diyos. Bago pa man magsimula si Jesus sa kanyang publikong ministeryo, isang mensahe muna ang inilatag sa puso ng bayan. Magsisi kayo. Yan. Yun ang mensahe. Magsisi kayo. Sa Biblia, ang ilang ay hindi lamang isang lokasyon ng disyerto, kundi isang espiritual na espasyo kung saan hinuhubog ng Diyos ang kanyang bayan. Ang Israel ay dinala sa ilang matapos ang Ehipto upang hubugin sa pananampalataya. Si Jesus mismo ay nag-ayuno sa ilang bago simulan ang kanyang misyon. Ayon sa Matthew 3, ang ilang ay simbolo ng paghiwalay sa mundo. Isang panawagan sa mga taong gisingin ang kanilang espiritual na katamaran. Sa modernong panahon, ang ilang ay maaari nating mga pagsubok. No? Ang ilang ay maaaring mga pagsubok, mga kahinaan o katahimikan sa panalangin. Mga panahong hindi komportable, ngunit hinog sa biyaya. Tayo rin, tulad
ng mga nakikinig kay Juan ay tinatawag sa ating sariling ilang upang harapin ang tunay na kalagayan sa harap ng Diyos. Ang salitang pagsisi o metanoia sa orihinal na Griego ay higit pa sa pagsisisi dahil sa pagkakamali. Ito ay isang radikal na pagbabago ng kaisipan, ng puso, at ng direksyon ng buhay. Ang tunay na pagsisisi ay bunga ng pagkakilala sa kabutihan at kabanalan ng Diyos. Hindi lang ito pagtalikod sa kasalanan, kundi pagtanggap. Pagtanggap ng bagong pagkatao sa ilalim ng pamumuno ng Diyos. So ang mensahe ni Juan ay hindi sentimental. Ito ay propetiko, hindi siya humihingi ng mababaw na emosyonal na reaksyon, kundi malalim na panloob na pagbabago. Mga kapatid, mga kaibigan, sa ating panahon ngayon, kung saan ang pagsisisi ay minsang nagiging formalidad na lamang. Ang paanyayang ito ay nananawagan ng katapatan. Pagsisisi ba ang ating ginagawa o panlabas na pagpapakabait lamang? May pagbabago ba sa ating mga puso, mga kaibigan? O lumilipas lang ang epekto ng mga salitang ating naririnig? Ang pahayag na malapit na ang paghahari ng Diyos ay hindi lamang bababala. Ito ay paanyaya. Hindi ito upang takutin, kundi upang pukawin ang pag-asa sa konteksto ng mga Hudyo noong panahon ni Juan. Ang kaharian ng Diyos ay inaasahang darating sa anyo ng isang makapangyarihang Mesiyas. Ngunit, ang paghahari ng Diyos ay dumarating hindi una sa pamagitan ng espada, kundi sa pamagitan ng pagsuko ng puso sa Diyos. Sa bawat pusong nagsisisi, ang paghahari ng Diyos ay sumisibol sa bawat taong tumatalikod sa kasamaan at pinipiling mamuhay sa liwanag. Ang kaharian ay dumarating. Ang panawagan ni Juan ay hindi naluluma. Sa bawat panahon, patuloy tayong tinatawag upang talikuran ang kultura ng kasinungalingan at kasakiman, upang yumakap sa pananampalataya, katarungan at katotohanan, upang maging mga saksi ng bagong buhay na dala ni Kristo Jesus. Mahirap magsisi kung hindi tayo marunong magpakumbaba. Yun po ang totoo, mga kaibigan. Mahirap magsisi kung hindi tayo marunong magpakumbaba. Ang pagsisisi ay hindi para sa mga taong tingin nila ay wala silang pagkakamali. Kaya't ang unang hakbang, ang unang hakbang patungo sa kaharian ng Diyos ay pagkilala na hindi tayo sapat, na tayo'y nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, kung ito man ay sa pamagitan ng mga salita
gawa at isipan. Ikaw, Diyos, ang Diyos na mapagpatawad. Kami, Panginoon, ay lumalapit. Napatawarin mo kami upang aming masunod ang kalooban mo. Bigyan mo kami ng tapang, ng lakas ng loob upang kami, O Diyos, ay magkaroon ng pagpapakumbaba at magsisi sa aming mga nagawang pagkakamali. Patawarin mo kami, Panginoon. At sa umagang ito, O Diyos, dalangin ko na pagpalain mo ang lahat ng mga anak mo na patuloy na nakikinig sa iyong mga salita at lalong-lalo na kanila po itong ginagawa. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.